bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. I will sing, I will dance, I will praise the Most High God. I will sing, I will dance, I will praise the Lord, do it all in the name of the Lord. I will clap, I will jump, 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 jump. I will shout, praise the Lord.
Good morning, Jesus! Hallelujah. Kaninong apo yon? Apo ni Mama Chay yun. Si Sister, Bettina. ang kanyang mami. Sister Len. Ayan. Ikaw ba nagturo ng steps? Nanood lang po ako dito nung time na yun. Opo. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga apo, mga anak na nagbibigay ng papuri, parangal sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gifts na binibigay ni Lord. Amen, amen. In Sister Len, whatever, Colossians 3:17, in whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord. Sister Len, nakita mo na yung anak mo. Susunod siya? Yes, siya naman ang susunod. Amen. Oh, let us pray. Amen. Lord, again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Lord, ito po ang buong maghapon, dedicated po sa inyo, sa mga kapatiran na papunta sa trabaho, travel mercy, yung mga nasa bahay. Salamat po, Lord, sa kapahingahan ng iyong salita sa aming lahat. Manguna po kayo sa aming lahat. At tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas sa you are in full control of the situation. Sa pag-angat po ng ekonomiya at sa proteksyon po ng kalusugan, aming dalangin sa inyo na kayo po ang source ng aming protection at kayo rin po ang source ng aming kabuhayan. At Lord, yung aming pong kalusugan, kayo rin po na nagbabantay. At kami rin po ay susunod sa protocol, sa pag-iingat din sa aming kalusugan. Manguna po kayo again sa Good Morning Jesus, sa propagation of the gospel, na paghahayag ng iyong mabuting balita sa lahat ng mga nakakapakinig, nakakapanood. All honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Brother Bong, baka meron kang mga babatiin, Yes. mga angkan. Oo naman. Salamat sa Panginoon kasi lagi namang nakantabay yung aking mga mahal sa buhay dyan sa Manggahan. Ang aking kapatid, mga pamangkin. Siyempre, yung apo ko si Yui, laging nanonood yan. At ang Brookside, Sister Anne, thank you Lord, thank you Lord. Amen. Hallelujah. Sa buong Comfy family, Yes, sa Lord. news at sa ibang dako ng daigdig ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remains in you all. In Jesus' name, amen. Yes, amen. Yung ating pagpapatuloy ng ating Lenten series, At ang Lent nga ay biblical, nasa Matthew 4, yung fasting and prayer ng ating Panginoong Jesucristo. At itong mga nakaraang linggo, ang panalangin ay ating naihayag sa atin. Kayo mga kapatid, meron akong tanong sa atin at sa iyo na rin, Brother Bong. Paano nyo ba sineselebrate ang Lent? So, isipin nyo lang, Gusto mo ako muna, Brother Bong? Sige O po, ikaw sige na po. muna. Isa lang muna. Paano? Nung araw, paano ba talaga sineselebrate? Tayo. Yung ako, ikaw din, Bong. Paano mo ba sineselebrate? Siyempre, nung time na wala pa ako kay Lord, talaga namang masipag ako na nakaantabay palagi pagdating pa lang ang mahal na araw, talaga nagre-ready na ako ng mga kaibigan ko, kung sino-sino ang mga makakasama ko pagdating sa pag-alay lakad. Ayan. At marami pa. Pagpunta-punta dun sa mga 7 churches. Thank you, Lord. Talaga namang yun ang mga bagay na espesyal sa akin nung araw na yun. Dahil alam kong pag nagawa ko yun, napapatawad na lahat ang aking mga kasalanan. Yun ang pag-aakala ko nung time na yun. Ako naman nung maliit, nung tagal na, parang katulad ni Arnold, nung siya'y bata pa, ayaw niya sabihin nung maliit. Kasi ngayon, malaki na siya. Ako kilala niyo si Loseng.
Kung natatandaan nyo si Loseng, siya yung magiliw na lola, ano, ha? Oo. Oo, si Loseng. Nung maliit ako, sumasama ako sa pabasa. Tuwan-tuwa ako kasi napupuntahan ng Loseng, hindi lang isang mga pabasa. Halos everyday naiimbita siya sa iba't ibang pabasa. Ang galing. Oo, tuwan-tuwa ako noon kasi maraming pagkain. Ang dami nakahandang pagkain. Pero habang tayo lumalaki, siyempre meron tayong mga nakaugalian na hanggang ngayon naman na ipapractice. At ito naman naglalapit sa atin sa Panginoon Diyos. Pero ano mong bagay na ilalayo ka sa Panginoon Diyos, huwag gawin. Ano, ha? Kaya nga, merong mga nananatili sa ating kostumbre na hango rin naman sa salita ng Diyos. Pero meron namang kailangan ma-distinguish natin yung custom of men and commandments of God. Ha? Amen. Custom of men and commandments of God. Tsaka nung araw, para bagang sa aking pananaw ng mga binabinata na, parang pagmahal na araw, parang nade-deprive. Ako lang naman yon kasi parang yung kailangan na wag maingay, Isa yan, parang wag masyadong masaya. Opo, kasi sabi naghihirap daw si Kristo nung time na yun. Oo, pag tinignan mo naman, kaya siguro sinasabi nung ating mga ninuno na quiet time, parang ganon, sa family lang. Parang sa totoo, parang pag mamamasyal ka, bahay ka lang di ba? Opo. Parang ang tingin ko nung parang meron diyang word yung abstinence. Narinig mo na ba yun, Brother Bong? Hindi masyado. Hindi masyado po. Yung abstinence, pero ito yung mga... Sa Wikipedia, ganito ang pagkaka-define ng abstinence. Ano? Self-enforced restraint from indulging in bodily activities that are widely experienced as giving pleasure. So, sa Wikipedia, ang abstinence nga, kapag ginunita ko, para bagang i-give up mo yung minsan yung bodily pleasure. Parang nung unang panahon, mga kapatid, pag ni-research nyo, parang re-refrain ka o avoid ka sa mga pagkain o kaya mga inumin. Opo. Pag tinignan mo naman, kasi nung panahon na yon, nung wala kami kay Lord, parang sa pamumuhay sa world, normal lang yung mga, pag nakita mo, siyempre lahat, yung mga kapaligiran mo, lahat sila nagiinuman, minsan mga lasing. So pag mahal na araw, parang nababawasan ng paglalasing. Opo. Kasi parang yung mga gusto mong gawin, parang pleasurable sa'yo na makamundo. Once upon a time, we are also living in the standard of the world. Kaya pagka napigilan ka nun, abstinence, o kaya minsan, siyempre, yung pagkain, kahit ano, alam mo, medyo may kaya. Wala naman ako against sa may kaya. Para bang kayang bilhin kahit ano. Biglang all of a sudden, parang yung mag-a-abstain ka. Para bang pipigilan mo yung sarili mo sa mga pleasurable things o gagawin mo. Parang nung araw, parang ganun. Parang bawal. Pero as we grow old in the Lord, the way I see it, di ba pagka... Halimbawa, wala masyadong happy-happy o mga inuman, yung krimen nababawasan, more or less. Imagine nyo na yung pag-celebrate ng Lent, tas lahat walang maglalasing. Di ba? Parang ganun. Parang sa alcohol, parang kasi pagka nalasing ka na, minsan kung ano-ano ginagawa mo. So in a way, pag tinignan mo, kaya lang, ang pananaw kasi natin, parang yung diminish lang. Mismo, parang ganun. Babawasan lang. Pero yung abstinence, parang pagkakaiba na ito ng fasting, mamaya i-discuss ni Minister Ernie. Opo. Ito palang abstinence, complete, So, for me, tingnan natin sa Bible, Parang pwede naman nating magawa itong
yung mga bagay na makakasira sa sarili mo, na hindi naman founded on the Word of God, tapos makakadamay ka pa ng ibang tao. Opo. So itong self-enforced restraint sa sarili mo ay mayroon sa Bible eh. Gusto mo bang paki-share sa amin? Dito po sa sa 1 John 2:15 hanggang 17. Ganito po ang nakasaad. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa mga kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Thank you, Lord. Yan na nga po ang buhay ko ngayon. Bagamat dati, marami ako nakakagawian sa buhay ko na pag dumarating ang ganyang klase ng panahon, nadadala ako ng mga bagay na yan. Pero sabi nga, isa yung bagay na tinatawag natin na isa ko sa naging alipin ng katwiran nung araw, yung mga tinatawag nating mga superstitious belief. Pag may nasalubong kang pusa na itim, huwag kang tutuloy sa pupuntahan mo, madidisgrasya ka. Tapos ano pa, sabi pag may kumakain, tapos aalis ka ng bahay, ano pa ang mangyayari, ikot mo daw yung plato para daw swertihin yung wala daw mangyari dun sa aalis. Ano pa? Marami. Naging alipin ako nung time na mga ganong klase na mga katwiran. Pero salamat, kasi meron tayong tinatawag dito na, dito sa may Romans 6, sabi nga patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin, na patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano ba tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nanabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at inilibing na sa kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo na sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yan ang meron ako ngayon, yung panibagong buhay. Bagamat napakasarap kay sabi nga pagdating ng mga ganitong klase ng Lenten season, marami tayo mapapansin sa iba't ibang lugar, yung pag-alay lakad. Pero sabi nga ng ating Panginoon, tinapos niya na ang lahat. Di ba isa yan na tinatawag natin sa 7 last word na it is all finished. Hindi na kailangan pang ulitin, gayahin, pahirapan pang ating sarili. Kasi dati naging isa ako sa mga ganyan nung araw. Andyan yung lalakad kami ng papuntang Antipolo na nakapaa, kami magkakaibigan. Pero pag uwi pa rin sa bahay, ito, napaka-suwain pa rin, sutil pa rin. Marami pa rin mga bagay na ginagawa na mali sa mundo. Pero salamat kasi ito tayo, nakakilala tayo sa tunay na buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, by God's grace, nabuksan ang ating puso't kaisipan dahil sa salita ng Diyos na ating natuklasan, nabasa at binigyan ng pangunawa ng banal na Espiritu Santo. Yung Lenten season, pwede ba na pwedeng permanent experience? Kasi tuwing Lenten season, thank you. At meron tayong sineselebrate, nagkakaroon tayo ng self-examination that leads us probably to repentance, or we acknowledge our need of a Savior. We try to recollect, or we try to remember what Christ has done on the cross. We remember His love and forgiveness sa ating lahat. Yes, Lord. Thank you, Lord. So
this celebration can be a permanent experience. Ayon nga dun sa nabasa ni Minister Brother Bong sa 1 John 2:15 to 17. Meron kasing tatlong pamamaraan ang ating kaaway na si Satanas na hindi naman nagbabago yung strategy niya. Ito rin naman yung kanyang strategy doon sa Garden of Eden. Itong tatlo na to na yung sabi nga na tayo nga, yung mahalagang malaman natin yung flesh. Kasi itong, pag sa Bible, pag pinag-usapan ng flesh, ito yung carnal sins or carnal living na hindi naman dapat. Kanya nga lamang, tuwing Lenten season, itong mga bagay na to, mga hilig ng laman ay diminish nga, nababawasan, pero it must be completely eradicated. Is it possible? Yes. Sabi nga ni Minister Bong dun sa Roma 6 na yung ating mga kasalanan ay namatay na kasama ni Kristo at tayo binigyan ng buhay na bagong buhay kay Kristo na ang pagkakaiba nga nitong flesh and living in the spirit. Kasi sa Bible, yung flesh nga ay ito nga yung pita ng laman na description nito eh. So, pwede natin itong itakwil. Gusto mong basahin yung works of the flesh? Tsaka ito rin yung sinabi ni San Pablo na mayroong magkatunggali sa kanyang buhay sa Roma 7:18 na there are times na bumabangon pa tong old self, siya pa ang nabubuhay. Samantalang ang sabi ng Roma 8:6, to live in the flesh will result in death, but to live in the spirit will result in life and peace. So, hindi lamang tuwing Lenten season, but be led by the Spirit of God, be filled with the Spirit of God, and walk in the Spirit. It can be done. Amen. So, abstain or abstinence doon nga sa 1 John 2:15, mas mahal natin ang Diyos kaysa sa world. Amen. Pag sinabi naman nating world, yung standards of the world that we live in, kasi hindi naman tayo taga rito sa lupa, it is opposite doon sa pamumuhay sa kingdom of God. At yung sinasabi naman ditong do not love the world o andyan yung lust of the flesh. Ibig sabihin yung earnest desire na mamuhay sa laman, mamuhay tayo sa espiritu. So wala na yung laman. Pwede naman eh. So ang ating pleasure ngayon is to do the will of God. Yes, it can be done, Gusto mong, so dito ipinakikita yung sa 1 John 2:15 to 17, it is the source of temptation that leads us to sin. Ililid ka niyan sa kasalanan. Kung mahal mo ang mundo kaysa sa ating Ama sa Langit, kung mahal mo ang alok ng mundo, yung lust of the flesh, at kung nandyan yung pride of life, yung iyong pag-commercial, pagkalakal ng iyong achievements and accomplishments na hindi mo namamalayan na ito'y napupunta na sa ulo mo instead of acknowledging that all we have, all we are, all we do, lahat yan is all for the glory of God. At source niyan ang ating Creator. And if we will be in that state, hindi lamang tuwing Lenten season, how wonderful life is. Gusto mong basahin para for us to recognize the works of the flesh. Kasi mag-abstain ka sa mga bodily pleasures, but after diminishing or sometimes hindi pag inisip mo, is possible ba na completely disciplining yourself against the flesh? Yes, the Word of God says, because we are born of the Spirit and we have a new life in Christ. So the awareness of the presence of God in your everyday life will bring you such a glorious day every day. It can be done. Ito na yung works of the flesh. Kanina yung sa 1 John 2:15, 17, the source
ng temptation na ililid ka sa kasalanan. Kaya mas mahal mo si Lord. Mas mahal mo ang ating Ama sa Langit kaysa sa mundo, kaysa sa laman, kaysa sa kapalaluan. So, ibubulid ka niyan sa hindi tamang bodily pleasure. Ayan. Dito sa Romans 7. Hindi. Sige, 7:18 muna. Ito yung, 7:18. ito yung sabi ni Pablo, ni St. Paul. Opo. Dito po, sabi nga ang hilig ng laman at tuntunin ng isip, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti. Ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Yan. So, ina-acknowledge din ni Paul na tayong lahat tripartite being. We have the spirit, the soul, and the body. So, yung kanyang soul being, katunggalin ng spirit being. Pero meron na tayong, we are now, those who have accepted our Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, kalakip niyan ay ang banal na Espiritu Santo para tulungan tayong mapagtagumpay ang pita ng laman. O yan, ito naman sa Galatia 5:19 hanggang 21. So there is a struggle. So gusto mo ngang i-abstain ng sarili mo dun sa mga pita ng laman, pero pagkatapos nung babalik ka naman, so on and so forth. Pero may pangako ang salita ng Diyos sa John 3 na lahat tayo na born again, and now we have a new life in Christ. We died to our old self and we live a newness in life sa Romans 6 at pangalawang Korinto 5:17 na tayo, the old is gone and the new has come. Kay Lord Jesus na tayo. So ito naman yung description or works of the flesh na dapat nating tanggalin. Galatians 5, verse 19 po ba, Pastor? Ang 16 muna hanggang 21. Hanggang 21. Ang espiritu at ang laman. Yun. So may contrast to, ha? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu. At ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo ng paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito ang works of the flesh. Itatakwil to, abstain permanently. Yung abstinence permanently, it can be done by God's grace because we have the Spirit of God that dwells in us and we walk by the Spirit and we live according to the truths, according to the Word of God, by God's grace. Ang una po, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit, at pagkasakim, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkakainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay. It is very clear na natala at ito ang nasasaad sa salita ng Diyos na itakwil ito. If you are in this kind of state or condition, hindi lamang ngayong Lenten season na we acknowledge the need of forgiveness. We acknowledge that we need to have a true repentance and by God's grace, living in newness of life. By God's grace, it can be done as we soak ourselves in the Word of God, as we live according to the truths of the Word of God. The more that we be in the company of believers, ngayon nga, ano ba ang pwede mong gawin na hindi lamang Lenten season, but in whatever you do, in words or in deed,
do it all for the glory of God. Yes, Lord. Yeah. Amen. It can be done by God's grace. So itong abstinence is yung self-imposed or self-enforced. It is by the Spirit of God na dwelling in us that will make us willing and able. And actually sa Ephesians 3:20 na God is able to do immeasurably, abundantly na you could imagine that He can do it. And all we need to do is submit, surrender our lives to Christ and obedience to His Word, obeying His will. It is written in the Word of God. So, ngayong Lenten season, Brother Bong? Yes. Sabi nga dun sa binanggit niya sa Ephesians 3:20, kanta ni Sister Sally to eh. Paano ba yan? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nagahari sa atin. One more time. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nagahari sa atin. Sa Kanya ang luwalhati. Chorus. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. From the top. Ikaw ba'y may suliranin? Kaya ng Diyos. Ikaw ba'y di alam ang gagawin? Kaya ng Diyos. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang Diyos. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Hallelujah. Oh, time na. Kaya-kaya natin, mga kapatid. Permanent experience. Huwag lang diminishing or whatever it is. Ano ba? Diminishing return? Hindi. It can be done. Hallelujah. Ano ba yung ating... bago tayo dumako sa pagbati sa mga may kaarawan, mag-comment na kayo, mga kapatid. Mag-ready na kayo para sa ating memorization. Okay. Ngayong March 11, ang may mga kaarawan, una-una na dyan yung apo ng ating kapatid na Sister Linda at ni Brother Boy, si James Salvacion. Okay. At si Sister Linda Villanueva ng Bauan, La Union. Sister Felicity Isabel Vizcara at si Brother John Emmanuel Baez ng taga Mendez. At susundan siya ng may kaarawan ngayon, si Brother Daniel Angelo Albaran ng taga San Pablo. At Bong, merong isa dito na wag nating talagang alalang-alala, si Sharon. Si Ate, happy birthday. Happy birthday. Coming from Sister Ria and Comfy family. Ate! Happy si Ate birthday. ay anak ni Sister Clement at Brother Rudy. Opo. Hallelujah. Ito pa po, may mga kaarawan. Sister Melody Bongon Tolentino. Okay. Anak Sister Temian. At si Brian James Dikitanan. Anak ni Sister Nanian. Sister Marisa Ochi. Oichi. Humbawa, Konnichiwa, Ohio. And then, sabi nga si Brother Leo Umihim ng Chicago. Thank you, Lord. Sister Relly Danganan. Hallelujah. Si Leo Aboyabor ba nag-birthday? Umili. Okay. kapangalan lang. Leo, brother. Brother Leo. Meron ba tayong word of the day?
Opo, yung ating verse of the... Week. Thank you, Lord. Kakantahan pala muna. Sister Jam. Live daw, live. Tayong dalawa daw. Ready? 1, 2, go. Happy birthday. Ba't huli ka agad? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chorus. May the Lord God bless and keep you. Taas ang boss. May the Lord God shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Para sa ating pang-siyam na yata to, pang-walo, itong taon na to. Nagsimula tayo sa Romans 12:11. Ngayon, nandito tayo sa Psalms 27:14. Sabi rito, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Psalms 27 verse 14. Mga kapatid, pang-walo na yan. Mga kapatid, itong taon na to simula sa Romans 12:11. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Bunot na. Sino kaya ang pupunta ngayon dito sa harapan para mag-recite ng kanilang memorization? Ako daw? Eto na. Dubi-dubi-du. Ayan, ikaw na pumasa, minister, brother. Grabe naman. Si Ariel Rivera. Uy! Tsaka si Minister Andy. Si Sister Judith. Si Ariel at Jonah. Yes, yan ang sabi ng ate. Indubo, quarantine. Mga kapatid, habang inintay natin si Minister Andy, yung mga magigame na, alam ko, inihintay ng ating Pastor Alex Marami kong hinihintay. Marami, oo. Si Brother Wally. Brother si Wally, Lito. Brother Lito, yan. Yung tiga Isabela. Para baga kakaiba yung alam ko. Ito na muna ang Ariel. Ayan. Good morning po mga kapatid. Meron ba tayong sabon dyan? Brother Minister Andy. Hallelujah. Bati muna sa mga kababayan sa Batangas. Sa lahat po ng nanonood sa buong mundo, buong bansa, buong Comfy family, higit po sa Tagalaiya, San Juan, Batangas, ang aking pong inay at ang aking pong mga kapatid at pamangkin, pati sa Los Baños, at ganoon din po sa side ng misis ko, sa Concha family. Thank you, Lord. Ang tono po nito, Ay, huwag mo sabihin. Hulaan namin. Thank you, Lord. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1st, 2nd, and 3rd John, Jude, and Revelation. Brother Bong, hindi sasabihin ni Minister Andy. Guess kung anong tono, anong kanta? My Way. My Way? Kahit minsan, di sumalang, umawit sa'yo. Bakit naman My Way? Kahit minsan pala yan. Sige nga, Brother Bong, kantahin mo nga yung My Way na Genesis, My Way. And now, Genesis, Matthew, and now the end is Hindi ko talaga Paano mo nakuha ang Medyo My may Way? hawig lang po. Medyo parang Kami may kakanta hawig. ng My Way, tayong tatlo. My Way ng New Testament. Ganito, kantahin muna natin yung My Way na My Way muna, tapos
Tsaka natin kantahin yung New Testament. Tatlo tayo. Sige. And Now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, Mark, look, and Jan. Matthew, Mark, look, and Jan na lang. Matthew, Mark, Luke, and Mark, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Tama na muna. Tama na mo Okay, ito. hallelujah. Practice pa po. Hallelujah. Ano ba ang regalo ni Minister Andy? Pili ka. Gusto mo ng shampoo? Pambuko O gusto mo ba yan? ng bag? Bag po ako. Wow! Outreach. Mag-outreach na po ulit tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Hallelujah. God bless us all. O, Ate Jam, marami na po bang sumali? Ayan na. Tingnan na natin kung sino tong ating mga kapatiran sa iba't ibang dako ng all over the world. Sabi nga ni Minister. Uy! Ang dami yan. Sino-sino yan? Apat? Hindi bali, hindi bali. Andyan lang yan. Andyan lang yan. Walang susuko, walang bibitiw. Sige, sige. Oo naman, kita niyo, ang dami palang nanonood sa atin ngayon eh. Ang daming gustong sumali. Pwede bang ano yan? Pwede bang... Apat. Pwede bang ano? Pwede bang mamaya surprise call? Pwede siguro. Sige, pero ito na muna. Kung sino sila. Sino-sino yung Minister Bong? Brother Bong, hindi ko makita. Hindi mo rin Lang. Hindi mo pala makita? Oy, si Brother June. Oo. Really danganan. Really Danganan. Si At si Wally Wally Senyosa. talagang Oo. wag susuko. Amen. O ano? At sino po yung isa? Apat lang. Oo. Okay. Sige, Ate Jam. Spin a win. Sige. Basta i-spin na yan ng, ng ating laba. Answered prayer na tayo. Ayan. Ayan na. Nako. Brother Wally. Oh. Sige. Brother Wally, abangan mo ito, tatawagan ka na. Ayan. Beb, lika dito, Beb. Dito, tawagan mo na. Sama ka na dito konti. Ito na. Sige na, Beb. Ikaw na dito sa gitna. Ikaw na. Ayan, si Brother Wally. Ayan. Hallelujah. Call a wife ba yan? Ayan na. Brother Wally, good morning. Good morning. Pastor Alex, good morning. Ayan, okay. Bati muna sa ating mga fellow believers all over the world. Sabi nga ni Minister Andy. Ayun po. Yun nga po, good morning Jesus, good morning mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Oh, congratulations, ha? Wow. Oo, pangalawa na ba? Kuya na si Waljun. Amen. Opo, nakadalawa na po. Hallelujah. Oh, ready ka na ba? Opo, matagal na po inaabangan nung Oo. wife. So, kakanta po ako para kay Lord. Tsaka Go! para po sa Coffee Family. Amen. Go. Ayan. Go na po. Go. Go. Sige pa. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah,
Jonah my ganay humhabakuk se panayahagay se karaya malakay. Let's come and praise our Lord together, standing strong forever. Nothing's gonna separate us from the love of God. Oh, yeah. Yeah. Nothing gonna stop Stop us now. Hallelujah. Glory to God. Chorus lang, mga kapatid. Si Waljun. Waljun, hello. Hello, Waljun. Ayan. Mana kay Daddy, New Testament pa. Nothing can stop you now. Oo nga po. Yeah. Sige po yung New Testament po. Ito po yung tono. Okay. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st Thessalonians, 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, and Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, and the last book is Revelation. Amen. Hallelujah. I know this, my God is true. I know this, my God is true. Thank you, Lord. Si ano naman yan? Si Spando Ballet? Paano yung tono, no? Paano, babe? I know this, not this. Parang pareho tayo ng panahon. Pareho tayo ng mga gustong awitin. Waljun. Good morning, Waljun. Good morning ka kay Pastor. Dali. Hello. Kakanta ka din ba? Sige, pwede. Kakanta ka din. Magano ka na lang. Decide ka na lang ng New Testament. Good morning daw. Good morning. Kagigising lang po eh. Thank you, Lord. Ay, maraming salamat, Brother Waljun. Bong, babay na. Yung price mo. Ay, ito. Dalawa. Kasi old and new, dalawa. Ay, jacket pa lang yung price. Jacket. Amen. Amen. Brother, thank you, Lord. Brother Wally, Sister Shane. Congratulations, Sister Shane. Hallelujah. Thank you, Lord po. Amen. See you soon. Amen. Ang susunod, trio na kayo. Merong blending. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. O mga kapatid, marami pa tayong papremyo dito, kaya sumali kayo. Ang daming sumali kanina, Sister Ria kanina. Ang daming sumali kanina. Kay Brother Lito? Tawagan natin si Brother Lito. Sige. Beb, tawagan mo si Brother Lito. Ayan, may gitara pa yan. Bukas na? Okay. Yung ating New Song of the Week. New Song of the Week. Binigay sa ating Lola Felia yung bagong awitin. Pagkatapos po niyan, dire-diretso na po tayo. Abangan niyo po yung series na susunod. Natapos na po tayo last week. Natapos na nung last Tuesday yung About the Prayer. Sinimulan nga ni Minister Elmer, ni Minister Andy, ni Minister Otan, ni Minister Jerry at ni Brother Boy about dun sa Prayer of Anna, Prayer of Jabez, Prayer of Pariseo and Publicano, tsaka yung The Lord's Prayer. Abangan pa natin mamaya mga kapatid yung susunod na series na ating mapapakinggan at mapapanood. Ito na yung ating new song. Amen.
will sing, I 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 will sing to all my life, all my life. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing. As long as I live, I sing praises, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises, I sing praises to my God. Praise the Lord, my praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing all my life, all my life. I will sing, 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 I will sing all my life, all my life. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing. As long as I live, I sing praises, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises, I sing praises to my God. Praise the Lord, my praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko, siyawin mo, aawit siya'y habang nabubuhay. Awit sa puso ko, Diyos kalugdan. Habang inaawit, uri sa may kama. Awitan ko, siyawin mo, aawit siya'y habang nabubuhay. Awit sa puso ko, Diyos kalugdan. Habang inaawit, uri sa may kama. Siyawin mo kaluluwa. Hinang pag-ibig na siya. Siyawin mo kaluluwa. Hinang pag-ibig na siya. Hinang pag-ibig na siya. Hinang pag-ibig na siya. Magandang umaga sa ating lahat at muli ang bawat isa ay inaanyayahan sa isang pagtitipong banal upang ang salita ng Diyos ay hindi lang marinig kundi ating paglimiin sa umagang ito. Tayo muna ay manalangin. Muli Ama, samahan niyo kami sa aming kawalan. Kayo po ang manguna sa pag-aaral. Kayo po ang magturo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. So mga kapatid, sa umagang ito, yung ating pag-aaral ay tungkol sa tunay na pag-aayuno. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na ayuno? Lahat ba na nag-aayuno ay katanggap-tanggap sa Diyos? Lahat bang paraan ay kasiyasiya sa harapan ng Diyos? No? Ang habol po natin ay ang eternal value na bunga ng ating relasyon sa Diyos ang siyang makita ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. So, basahin ko muna po dito po sa Isaiah 58. Dito po manggagaling ang ating pag-aaral hanggang sa mga sumusunod na araw tungkol sa true fasting. No? Ang title nga po nito sa ibang version ay True Fasting. So, Isaiah 58, 5-8, nakalagay po dito. Is it a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head like a bulrush and to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast and an acceptable day to the Lord? Is this not the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? At sa 7, is it not to share your bread with the hungry, and that you bring to your house the poor who are cast out? When you see the wicked naked, that you cover him, and not hide yourself from your own flesh. Then your light shall break forth like the morning, your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. So mga kapatid,
alam natin na ang fasting has been a tradition, no? Especially in the Old Testament. Now, how about in the New Testament? Paano po sa panahon natin? Now, in Matthew 6:16, Jesus is teaching us the basic principle of godly living. Paano ba mamuhay ng makadiyos at banal? When he spoke of fasting, hindi niya sinabing when you fast. Ang sabi niya, if you fast. Implying that fasting will be a regular practice of his followers. Sa madaling salita, hindi lang po ito para sa Holy Week. Hindi lang po ito sa mga special days, kundi ito ay dapat bahagi ng ating lifestyle. No? Strict exercise of self-control is an essential feature of the Christian life. Mahalaga pong bahagi ito ng buhay natin. Ano? Fasting isn't mandatory for Christian today, but it is a great discipline that will strengthen our Christian walk. So hindi po siya isang parang requirement, pero isa pong matibay na kalasag kung nais nating lumago tayo sa ating buhay Kristiyano. No? Ang biblical fasting po is observed by Christian for spiritual breakthrough. Siguro naririnig niyo na itong salitang breakthrough, no? So, ang spiritual fasting po should result to spiritual breakthroughs, no? Ito ay bahagi nitong spiritual breakthroughs ay it could be spiritual, emotional, circumstantial, relational, financial, ministerial, or directional. At sa ating pong pag-aaral ng discussion ay dadaanan po natin halos lahat ng itong ating pag-uusapan tungkol sa spiritual breakthroughs. No? Fasting and prayer go hand in hand. Ito po, madalas na mali ng maraming tao. Nagfa-fast sila, pero yung pamumuhay nila ay hindi in the spirit of fasting. Kasi nagpa-fasting ang isang tao upang mas malaki ang panahon niyang makipagniig sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And prayer is the one nurturing our fasting. So mahalaga po yan, no? Doon nga po sa binasa natin sa Isaiah 58, nagfa-fast sila, pero they went on their merry way. Ganun pa rin po ang kanilang buhay. Ano? So our discussion focuses on fasting's spiritual relevance and application as Christian. Hindi po tayo papasok sa intermittent fasting, hindi tayo papasok sa weight loss, hindi po. Purely biblical. Kaya nga po ang definition ng fasting, no? Is voluntary reduction or elimination of intake of food for a specific time and purpose. So may mga purposes po yan na dadaanan natin, na biblical. No? At the same time, ito po ay dependent. It could be 40 days, it could be 3 days, it could be 1 day, depending on the leading of the Holy Spirit. No? At sinasabi po dito ay specifically on food. Ngayon, sa ating pag-aaral, in cases it is medically impossible for someone to fast on food, there are other means and ways by which he could go on a fast. Pero sa ating pong pag-aaral, we will focus on fasting by eliminating or reduction of food intake. Kasi yun po ang biblical na ibinigay ng scriptures. Okay? A biblical fast, ito po yung definition na napakahalaga. Kaya natin pinag-aaralan ngayon. At dito po tayo tutuon sa mga pag-aaral natin sa mga sumusunod na araw. A biblical fast is according to the example and directions of the Word of God, acknowledging the Bible as the supreme guide and direction. So, ang ating pong prescription ng fasting should be based scripturally. Ayan. Kaya yung po binasa natin Isaiah 58, yung po ang tunay na fasting. At pag-aaralan pa po natin yan. Ano? It alone determines the nature, or the scripture alone determines the nature of one's fast. Fasting, so yun na po ang definition. Ano? Ang nature, ang procedure, ang pamamaraan should be scriptural. Kasi yun po ang kasiyasiya sa Diyos. Ngayon, paano po ba ang fasting? Now, fasting can be observed collectively. Kagaya po sa Book of Jonah, kung saan sa bansa ng Nineveh, they repented of their sin, and as a nation, they went on a fast. No? That's found in Jonah 3:5. Congregational sa Acts 14:23, kung saan sila ay sama-samang nananalangin. Isang iglesia na dinadala ang kanilang mga pangangailangan sa Panginoon. Kagaya rin po natin noong araw, sa Comfy po, meron po tayong 40 days fasting, no, as being led through our leader, Sister Ligaya. So yun po ay ang normal po sa atin, yun po ang ating kultura ay 6 to 6, no? From 6 p.m. to 6 a.m. wala pong pagkain except water. Okay? And conjugal, no? Sa 1 Corinthians 7:5, sinasabi doon na kung ang mag-asawa ay nais dalhin ang
isang uri ng panalangin that really matters to them, they can fast from sexual act and come together and pray together. And that is a form of fasting. And of course, there is such thing as individual fasting. Okay? Ngayon, gusto natin pag-usapan ng misconception, yung maling pananaw. Mahalaga po ito kasi pwede ka nagpa-fast pero all the while, hindi kasiyasiya sa Diyos ang iyong fasting. Number one, misconception, no? So, God owes us to grant our petition. Hindi porket po tayo nagfa-fasting, meron na po tayong karapatang mag-demand sa Diyos na sagutin ang ating panalangin dahil nagfa-fast tayo. No? Fasting doesn't make us more holy and acceptable to God. Narinig po natin yan. It is living out our genuine dependence on God, trusting Him and His provisions for our needs. So, ito may expression na dahil nais nating makipag-naig pa sa Kanya, we want to hear from God. We want to listen more from the Spirit of God. At dahil doon, we go on a fast. So, hindi po dahil sa babrasuhin natin ng Diyos para mag-demand tayo na sagutin ang ating mga panalangin. Fasting make us spiritual giants. Hindi rin po ito. Nasabi, ako, nagpa-fast ako. Para ho yung Pariseo, kung natatandaan niyo sa Luke 18:10-12, na sabi niya, ako nagpa-fast. Na naging bunga po ay it resulted in self-righteousness. So, minsan na ipagmamalaki na ikaw nagpa-fast at minsan pinaririnig mo pa at pinaalam mo sa buong barangay na nagpa-fast ka, which is wrong, no? Remember, even the ability to fast is by the grace of God. Fasting is a requirement. It is not a duty to perform to be part of our spiritual checklist. Para ho bang ang nangyayari, ang fasting ay parang, nagsimba ako, nagdasal ako, nagfasting ako. Para bang ito isang bagay na dapat lang gawin. Hindi po siya isang requirement na gagawin mo para masabi mo, hindi kagaya ng iba, nagagawa ko to, sila hindi nila nagagawa. Hindi po, no? Remember, this will fall short of what God intended it to be. Kasi ang fasting po is seeking God and total surrender to His will. Kaya nga po yung hindi pagkain is a form of surrendering to God. Okay? So, number 4, God is more likely to answer our prayer. Ito nga po yung nambabraso na pag ako nag-fast, sasagutin talaga ng ang panalangin ko kasi hindi ako kumakain. Fasting cannot force God to be more attentive or make God quickly answer our petition. Huwag po tayong magkakamali doon. We cannot pressure God to do what we want Him to do. At the end of the day, it's still God's will that will prevail. Ayan, paano pa ba natin maintindihan ito? Number 5, fasting brings you favor with God, no? Hindi rin po. Rather, fasting, ito po ang espiritu ng fasting, it is aligning our heart with God and not gaining favor from Him. So, fasting is a form of a humble expression of our dependence on God, that we may learn to align our will, our mind, our heart before God. Yun po ang mahalaga sa espiritu ng fasting. Okay. Ngayon, tingnan po natin ang purposes of biblical fasting. Ito po yung general purposes na babanggitin ko or benefits, but during our discussion sa mga susunod na araw ay may mga specific pong purposes na ipakikita sa atin kung saan maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng fasting. No? Unang-una, deeper intimacy with God. Sa Psalm 42:1, as the deer pants for the water brook, so pants my soul for you, O God. So ito po ang isang benefit ng fasting. We will have a deeper walk with God. Kasi nga ino-honor ni Lord yung expression, no? Hindi yung ginawa, kundi yung expression ng ating puso na makadaupang palad pa siya, na makilala pa natin siya at makarinig tayo sa Kanya. Pangalawa po, answer to petition that really matters. No? Normally po, nagpa-fasting tayo not about everything, but things that really are in our heart. And sometimes it's a burden in our heart wherein God wants us to fast. Siya rin po ang naglalagay kasi ng mga burden na ito sa ating buhay. No? Although we cannot manipulate God to answer our prayer the way we want it, God will see our heart and respond according to His plan. So ang issue pa rin po ng fasting ay ang puso. Kung tama po ang puso, ay i-honor po. Hindi ko sinabing sasagutin at ibibigyan kaagad ng kasama. Hindi po, i-honor ng Diyos yan and He will respond accordingly. So yun po ang kagandahan kasi nga, pag fasting, parang sinasabi natin, puso sa puso ang usapan.
No? So hindi yung ginawa ko, kundi yung kalalagayan ng puso ko habang ako ay nag-aayuno. Although it doesn't mean that God will not answer our prayer if we do not fast. Okay, sabi nga natin kanina, hindi naman requirement talaga yon. Christians always have access to God through Jesus Christ, Hebrews 4:16, di po ba? Ang mahalaga po dito ay yung puso na ang nasa ay higit pa niyang makadaupang palad ang Diyos. At isang expression po na honorable and acceptable to God is through our fasting. Number 3, develop humility before God. Ang nilagay ko nga po dito, subduing the flesh. Kasi pag tayo po ay nagfa-fast, doon po yung tinatawag na humbling surrender before God. And at the same time, unti-unti nating nag-give up yung mga bagay sa buhay natin. Example is pride. Ayan. Doon po tayo nagkakaroon ng realization sa mga bagay na to. Doon po natin nasusumpungan yung mga bagay na parang dati ay parang mental block sa atin, hindi natin nakikita yung mga mali. But through fasting, because we hear from God, ito po ay nagdadala sa atin sa subduing the flesh. Isa nga po dito, hindi pagkain, basic po yan. Pero kapag hindi ka kumain, in a sense, you are subduing the flesh and allowing God to control the situation. When we afflict our soul or humble ourselves before God, we manifest the attitude of someone who is truly seeking God. Ayan. So napakahalaga na kapag ako pala ay nagfa-fast, ay yung flesh ko ay sinasubdue ko at sinosurrender ko sa aking Panginoon. Number 4, ito maganda po. It gives wisdom and understanding. Sa Daniel 10:13, Daniel sought the Lord for help and fasted for 21 days. No? Sa kanya po, inabot siya ng 21 days. No? And in Daniel 10:14, it tells us that God heard Daniel's heart and sent the angel to help him understand. So nakatanggap siya ng wisdom and understanding nang siya ay mag-fast. He was led by the Spirit of God. Pero nakakatuwa dito hindi sinabing God heard Daniel's voice. Hindi po. Daniel heard God's heart. Daniel's heart. So makita natin, narinig ng Diyos ang puso ni Daniel. Yung po ang nagagawa ng fasting. We pray with sincerity. Why? Because it comes from the very heart of the person. Yun po ang kaibahan. Kaya sabi dito, God heard the heart of Daniel. Number 5, authority over demonic strongholds. Ayan, mga strongholds po, ito po yung mga paulit-ulit na kasalanan, yung mga parang ang hirap tanggalin na mga habits, sinful habits, no? Ang fasting po is one of the effective ways to overcome these strongholds. Sa 2 Corinthians 10:4, binabanggit po ito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ito po yun. Fasting is a strong weapon, an effective weapon in pulling down strongholds. No? Number 6, repentance and salvation. Ang nakita ko po dito yung kipol, di ba? Na-realize na siya ay nagkasala sa Diyos kasi pinapersecute niya ang mga Christian. Kaya sa Acts 9:9, no? Di ba? Siya ay nabulag at siya ay nagpunta sa isang lugar. Sabi dito, at doon ay nagtira siya ng 3 araw without sight and neither ate nor drink. So he expressed his repentance before God through fasting. No? Doon niya, doon niya ibinukas ang kanyang puso sa Diyos. Hindi na niya binigyan ng regular activity niya, kundi nag-concentrate siya sa kanyang pag-express ng kanyang pagsisisi sa ating Panginoon. Okay? Ito rin nga po, makita natin sa Jonah 3:5 na nabanggit ko kanina. Isa po pong maganda dito na lagi nating narinig about fasting is personal victory. Breakthroughs po ito na tinatawag. Pwede pong financial, relational, and emotional. So marami pong breakthroughs na tinatawag na, pag sinabing breakthroughs, is yung isang struggle sa buhay ng isang tao na hirap siya at gusto niya pag sinabing breakthrough kasi is nakawala eh. Di ba? Nakawala sa pagkakabikig, sabi nga ng mami, no? So regular fasting increases the awareness of our weaknesses and allow us to pray for breakthroughs in those areas. Kaya nga ang prescription ni James, no, sa James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. No? So for submission to God in a more concrete sense is through fasting. Doon mo makikita ang sinseridad ng isang tao sa kanyang intention at sa kanyang buhay panalangin. Also,
napakaganda po ng susunod, gaining heaven's perspective, no? Sa Habakkuk 3:17 to 18, nabanggit din po ni Sister Ria ito, si Habakkuk ay nanalangin tungkol dun sa kaniyang burden sa bayan ng Israel, no? At hindi niya maintindihan kung ba't ganun ang nangyayari sa buhay sa kanilang bansa, no? Pero nang siya ay mag-fast, hindi man nabago yung sitwasyon, pero nabago ang perspective niya. Nakuha niya ang pananaw ng Diyos. Naintindihan niya ang mindset ng Diyos. Kaya nga sa Habakkuk 3:17 to 18, ang sabi niya, though the fig trees may not blossom or fruit be on the vine, though the labor of the olives may fall and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold and there be no herd in the stall, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Bakit po siya nagawa niyang mag-rejoice in spite of the difficulties? Because he understood the mind of God. He was given a heavenly perspective. Number 9, ito po, ginagawa natin, divine intervention, God's protection and help. Sa 2 Chronicle 20:15 to 17, si King Jehoshaphat, nang sila bago nagpunta sa gera, anong ginawa nila? Sila ay nag-fast kasi medyo delikado, kumbaga, yung kanilang pupuntahang digmaan. Hindi sila sure kung sila ay mananalo. No? So anong ginawa nila? Nag-fast sila. And there was a miracle deliverance. Why? Because there was a dramatic deliverance, nanalo po sila. So yun po isang masasabi nating pamamaraan ng Diyos, no? Divine intervention. Sa atin po, sa Comfy, no? Nung hindi pa po natin nabibili ang mga properties na ito, we went on a 40-day fasting. No? We asked for God's intervention at ito na po ang bunga. Nakikita natin ngayon sa ating Comfy Center na ito po ay bunga ng isang dahilan, bunga ng ating pag-aayuno sa harapan ng Diyos. And the last one is commission to ministry, Acts 13:13. No? Seeking the Lord for direction. Pinanalangin nila si Paul and si Barnabas and binigyan sila ng direction after fasting that they were separated into a new area of ministry. So ito po ang general benefits, but we'll go to the nitty-gritty details later on, especially for us to be able to understand the true spirit of fasting. Ngayon, sisimulan ko na po, no? Dahil marami siya, sa akin po ay David's fast. Ayan po ang bibigyan natin ng diin sa umagang ito. Sa Psalm 35:13-14, sabi dito, yet when they were ill, I denied myself by fasting for them, but my prayer returned unanswered. I was sad as though they were my friends or family, or as if I was grieving for my own mother. So ito ang isang masasabi natin tunay na pag-aayuno. Sapagkat hindi lamang siya nag-ayuno at nanalangin para sa mga taong ito. Sa kanyang pag-aayuno, kasama ang kanyang sarili kung saan tinrato niyang ang kanyang mga pinapanalangin ay tulad ng relasyon niya sa kanyang ina. So there was this compassionate fasting. Hindi lang basta nagdasal, hindi lang basta nag-fasting, hindi. Kasama ang puso niya na nagigrieve na ang mga taong ito ay may sakit at ang nasa niya, ang burden niya, ay gumaling sila. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 58:7. Yun po ang ibig sabihin ng true fasting. Is it not to share your bread with the hungry and that you bring to your house the poor who are cast out? When you see the naked, that you cover him and not hide yourself from your own flesh. Alam nyo, nung pinag-aaralan natin ang prayer, napag-aralan natin ang wrestling in prayer. At doon ko po nakita, yung definition ng wrestling in prayer, in fact, is the definition of true fasting. Ipakikita ko po sa inyo, no? Kinuha ko po ito kay Vanetta Rendell Resner, yung qualities of true fasting, no? Ito po yung qualities of true fasting at gusto ko pong gamitin, hindi lang si David, kundi yung contemporary para mas maintindihan natin, is si Mother Teresa of Calcutta. Talaga pong faithful fast, nagpa-fast talaga itong si Sister Mother Teresa, and at the same time, talagang very prayerful yan. In fact, nang siya ay manalo ng Nobel Prize, from 2 hours, I think, ginawa niyang 4 hours yung kanyang prayer. Kasi nga, sabi niya, baka yumabang ako. So, ganun ang pagmamahal niya. At the same time, makikita ko sa inyo na ang fasting niya hindi lang pagkain. Unang-una, asking for what we want.
So when we fast, we ask for what we want. So this has to be specific, no? Kaya nga sa Psalm 40 verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me, and He heard my cry, no? So hindi tumigil sa pananalangin, at makikita natin si Mother Teresa of Calcutta, hindi siya tumigil sa pananalangin hanggang hindi makabangon yung ministeryong pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kasi na magsimula, siya lang mag-isa. Siya dumadampot ng mga patay doon sa basurahan. Siya nagpapaligo, siya naglilibing, siya humihingi ng limos para sa maipakain sa mga taong ito, no? But she did not stop, no? Persistence in prayer for ourselves and others. Ayun pala yun, Psalm 40 verse 1. Sa asking for what we want is 1 Thessalonians 5:17, praying without ceasing, no? Ibig sabihin, patuloy niyang ginagawa ang dapat niyang gawin kahit wala pang result, pero patuloy siyang umaasa na ito'y sasagutin. So, hindi lang po ito basta hindi kumakain. Kasi siya, practically, kung titignan niyo ang fasting niya, yung buong buhay niya. Pakikita ko sa inyo. Yung buong buhay niya is fasting. Isa pa dito, no, sa number 3, no detachment or apathy, no? Wala siyang indifference. Sa madaling salita, yung dinadanas ng kanyang mga tinutulungan, dinadanas din siya, involved siya mismo, nagpa-participate siya mismo dun sa dinadanas. Kung sila'y nagugutom din siya. Kung sila'y nasasaktan, andun din siya na siya ang tumutulong na mag-alaga sa kanila. So practically, yung buong buhay niya, yung pong true fasting na sinasabi sa atin ng Panginoon, meron kang bahagi, hindi lang yung, basta napagdasal ko na, o nakapag-fast na ako, hindi po, no? Dapat tayo ay hindi indifferent doon sa pinagdadasal natin. Sa James 2:15-16, sabi nga, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Napakadalang sabihin po na, ay, pinagdasal ko na yan. Oo nga, nakakaawa sila O magpa-fast ako para sa kanila. Pero wala po yung puso natin para sa mga taong ito. Hindi po true fasting yung bagay na yon, ano? So, number 4, involves direct and constant contact. Psalm 35, verse 14. I pace about as though he was my friend or brother. I bow down heavily as one who mourned for his mother. Nabanggit na natin ito. So, si Mother Teresa of Calcutta, ito po siya, no? Aligaga siya sa lahat, pati sa pagkain, yung amoy ng mga tao, yung paghahanap ng pagkain. So, he was completely in constant contact with the people for whom she was praying for. So yun po, ganun din po tayo. Dapat meron tayong involvement mismo dun sa buhay na kagaya po namin, pwede na, sige, pagdasal, pero hindi ka man lang bumunot sa bulsa, hindi ka man nagbigay ng sacrificial na love offering dun sa tao, higit sa lahat, ay nandoong ramdam ng mga tao sa kapaligiran na yung pinagdadasal, yung ating mercy and compassion that is coming from our Lord, no? Number 5, we believe our prayer matters. Mahalaga po ito because we need the hope that the situation will change. So, sa ating pong pananalangin, sa ating pag-aayuno, dapat naroon yung pag-asa na kikilos ang Diyos dahil ang pag-asa ko, ang kanyang habag at kagandahang loob ang magdadala ng pagbabago doon sa sitwasyon. Hindi yung fasting ko. Okay? We are appealing to the mercy and grace of our Lord. Kaya nga, sa Psalm 35:14 nga, nabasa ko na, no? Naroon ba yung ating pag-asa? No? Sa Acts 1:14, ano ba itong Acts 1:14? Okay, we believe our prayer matters. Yung kagaya po sa amin, no? Nung tayo po ay nagdadasal para sa property ng Comfy, we have one mind. Walang hindi nag-agree sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao na ipagkakaloob ng Diyos sa atin at naroon ang pag-asa and miracle happen. Kaya nga, sa Acts 1:14, this all with one mind were continually devoting themselves to prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So, makikita natin dito sa Romans 12:2, rejoicing in hope, persevering in tribulation, and devoted to
prayer. So yun po ang kagandahan ng true fasting, no? It is by faith, hindi po dun sa nakikita nating resulta ng ating pag-aayuno, kung hindi ito ay bunga ng ating pananampalataya kung sino ang Diyos na ating to whom we pray for, no? So, mga kapatid, ito po ang true fasting. Kay Mother Teresa at sa atin po, hindi lang nagdadasal, hindi lang nag-aayuno, kundi tayo ay nagpa-participate. Alam niyo, makita niyo ito sa buhay niya, she was participating in their joys and in their sorrow. So, true fasting is in the same spirit, no? Kasama tayo sa sakit, kasama tayo sa tagumpay ng mga taong ating ipinapanalangin. So sa umagang ito, nawa ang mga salita ay naging pagpapala sa bawat isang nakakarinig upang lalo na itong Holy Week ay tunay na maging kapaki-pakinabang ang ating pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, salamat sa malayang oras na ipinagkaloob mo para sa aming lahat na tunay na kami makapasok at makaunawa sa espiritu ng tunay na panalangin at pag-aayuno. Bigyan mo kami ng katalinuhan ang bawat isa, lalo na po itong Holy Week na ito, that we are led by the Spirit on whom to fast and how to fast. Muli po, keep our hearts pure before you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everybody. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of